Nako, buena mano po itong si Pinky. Dito kay Senator Rodante Marcoleta, pinaulan ng kagad ng katwiran, no? Dito po nagkaroon ng debate at konting discussion na naman na tungkol po dito sa general, no? Sa kung may kulang isang taon. Dito ay hindi naman kontra si Senator Marcoleta. Dito ay dinadaan yan. Alam mo kasi sa pagiging senador, kailangan po talaga ng debate. Hindi porket tinanong mo yung tao, halimbawa, alam ko na yung sagot. Halimbawa, sa isang anak, ikaw kumpara ko lang yung kalagayan nila, hindi kasi nila alam, bago-bago lang sila sa buhay nila, na akala nila, porket nakikipagtalo, kino-question ng isang bagay, kino-question na ayaw ng payagan. Hindi. Gusto ni Senator Marcoleta na ayon sa batas. Sila naman lumalabag sa batas eh. Di ba? Yan ang hirap sa kanila. Nasanay sila sa mga dekadang mga nakaraang taon na mahilig sila na lumabag sa batas. Basta kung ano yung nakaraan, yun na lang isipin. Yun na lang tutupad nila ngayon. Walang pinagkaiba ito sa isang magulang sa isang anak na pinapagitan yung anak na siya sabi ng anak sa isang magulang, Mama, may kapatid, nag-uusap. Mama, mapakla pa lang mapakla pa lang ang palaya. Ha? Bakit di ba alam mapakla yan? Di ba? Alam niya yung sagot, alam niya na mapaklayo ang palaya, pero ipinaparinig niya lang sa mga nakakarinig na mapaklayo ang palaya. Gets nyo? Ano ba, magtatay, maglolo, no? Nag-uusap. Ipinaparinig sa mga apo para matuto, no? Pag kumain ka pala ng, halimbawa, pag kumain ka pala ng mangga sa walang laman tiyan, papa, ano pala, masakit pala sa tiyan. Ibig sabihin, matanda na sila, hindi nila alam yon. Nagtatalo pa sila tungkol doon. Hindi, ipinaparinig lang nila sa mga anak nila na kapag kumain ng mangga, masasakitan tiyan mo. Diba? Idinadaan sa debate kunwari ng magulang para doon sa anak itatututo. Ganto rin to kay Senator Marcoleta sa ikatututo ng lahat. Kasi sila, puro gano'n lang. O, ito, painggan po natin para hindi na tayo, Pero bago yan, ito muna tayo. Apela namin sa lahat ng aming mga kasamahan na magtrabaho na tayo. Yan lagi yung pamuntos nila, no? Magtrabaho para sa taong bayan. Nox? The best. Okay kasi, mix ka naman okay ka, sige. Pero yung ibang kasamahan mo, si Joel, tatapatan ng camera, ayaw, work ng work eh. Work tayo. Ba, ibig mo pala sabihin, ngayon ka nakaisip ng work? Yung nagkagulo sa Senado, nangyayari, hindi kayo nakaisip ng work? Di ba? Hindi ba naintindihan ang sitwasyon hanggang ngayon, Villanueva? Kaya gano'n nangyari, natigil ang mga work na yan kasi hinihingi ng pagkakataon. Nagkaroon ng gulo, nagkaroon ng palit liderato, agigit sa lahat, hindi mapagbigyan yung blue ribbon. Kung hindi pa gumawa ng paraan sila Senator Marcoleta na hindi pumasok sa Senado 3 araw, hindi mapagbibigyan yung June 4. Tandaan nyo sa Senate, doon pa ako. No? Hindi mapagbibigyan yung blue ribbon na mahiring doon sa 18 Marines. No? Pangalawa, no? Hindi mapagbibigyan ulit yung pangalawang hearing. Napigil na nga kasi magulo daw sa Senado. Di ba? Nagkaroon pa ng pagpipigil na wag makadalo sila. Ibig sabihin talaga, kaya dito na walang work, kasi inuna po yung kapakanan ng taong bayan, yung kagustuhan na maimbestiga po, sir. Yung po talaga ang gusto. Kaya sasabi nyo, wag na tayo magbangayan, wala nang away. Wala namang away eh. Pagbigyan nyo lang yung mga taong bayan, pati sila Senator Marcoleta, na magkaroon ng investigasyon, Hindi sa 18 Marines, malawakang imbestiga. Di ba? Yun. Kaya sabi nyo, walang bangayan. Walang bangayan dito. Mas maganda nga may debate para ikatututo ng lahat eh. Di ba? Okay. Kalimutan natin yan. Dito tayo kay Senator Marcoleta. Sinoplak agad itong si Pinky, no? Akala nila magaling si Pinky. Sige, sa bagay. May pares naman sila may point. Pero dito ang point ni Senator Marcoleta, kailangan ayusin lahat. I did not get proper explanation on the concern that I raised before this committee. I don't think we are in a position to violate an existing law. What I heard is an assumption that was passed on to the secretary of this commission. Somebody presumed that the appointment made last year is supposed to be continued. May I ask the secretary to explain that, if that assumption is correct? And if that assumption is enough to override the clear provision of the law? Gusto ni Senator Marcoleta talaga batas. Nasa batas lahat. Di ba? Honorable Lacson, again, I'd like to clarify, hindi po last year, before May 25, 2026, yung nag-resume tayo ng first regular session. Ang iyan na mga kukutin nila, no? Hindi nila mag-get si Senator Marcoleta, no? Kasi nag-break tayo,
bago tayo mag-resume, they were given ad interim appointments by the President. So yun po yung ina-apply natin because a special session that we are having today is a continuation of the first regular session, Mr. Chairman. So yung birthday nila fell after. Kailan ang birthday mo, General? May 14. So yung ad interim appointments were given before May 14, I suppose. So you confirm that. So hindi ka covered ng 1-year ban. That's the clarification that I manifested earlier, Mr. Chairman. How about the others? Covered sila ng hindi sila covered ng 1-year ban when they were given their ad interim appointments before May 25, di ba? Kasi kung after May 25, resumption, nomination, at saka hindi na kayo mag-apply. But since you were given your ad interim appointments, since Congress was in recess at that time, having resumed on May 25, hindi po kayo mako-cover ng 1-year ban. That's my point. So I hope I satisfy the query posited by the Honorable Marcoleta. Thank you, Mr. Chairman. Well, Mr. Chair, that is an assumption. Somebody should explain from this committee if that assumption is correct. Dito talaga, kasi ang debate po, hindi kagaya ng religion, na kaya ka nagdebate para kontrain siya. Kaya ka nagdebate para lumitaw ang katotohanan. Yeah? Eto mga talaga to, di nakaka-identity mga to no? Because the law is the law. Oh. They have just reached their age of 56 and they were bypassed. That is a fact. We cannot change that fact, Mr. Chair. That is the only point that I'm trying to raise here. Kasi maliwanag po yung sinasabi naming batas. Wala po tayong personalan dito. I hope that these 5 officers, gusto ko rin naman sila na mailagay natin sa tamang ayos ng kanilang confirmation. But there is a Ang alam ko kasi, malaking pagkulang talaga ang 1 taon. Ba may kulang sa'yo? Ba sa requirement, sa trabaho, may kulang ka. Ngayon, okay lang, pumasok ang kulang requirement mo to follow up na lang. Pag hindi mo inasikaso yan, magkakaroon ka ng problema sa bandang uli. Yun ang gustong klaro yata ni Senator Marcoleta dito. Here. Ilang ang problema rito, Mr. Chair, kasi maliwanag po yung sinasabi ng batas. Lumilitaw, after their compulsory retirement, less than 1 year na eh. As a matter of fact, they were unable to submit the documents for confirmation. Only, siguro, hindi ko po alam, but only the Secretary can testify when exactly were they able to complete the documents for confirmation. Ang may kasalanan po talaga, yung June 3 kasi, nag-adjourn. Pagkatapos, sana man lang, before adjournment, sinabi natin, nag-schedule tayo, na i-confirm natin sila. Wala nga silang kasalanan, but somebody is at fault here. And then, we have now a problem with the law. We can't just simply say na, we assume that they are not covered by 1-year ban. No. The law is very clear, Mr. Chair. Salamat po. Yun. Kino-confirm na talaga na ano niya na yan talaga, alam mo ang katotohanan, tanda mo masakit ang katotohanan. Tandaan niyo yan. Kung ano yung batas susundin mo. Kaya nga kayo naging Senado mambabatas tapos hindi kayo susunod sa batas. Yun ang gusto palabasin si Senator Marcoleta dito. Napakalinaw. Kaya itong mga to, nakasanayan kasi nila dati na basta sumunod na lang, basta ito na lang gawin. Di ho ba? Oo, magaling din si Pinky. Pero ang gusto ni Senator Marcoleta, masunod ang batas. Hanggat maaari, i-cross-exam niya yan Chair, session suspended. Okay. Ito naman. Buena mano. Buena mano din, no? Alam niyo naman, si Pia Cayetano, siyempre, alam niyo naman. Alam mo, sinerge ko. Napakatalino pala talaga ito ni Pia Cayetano. Oo. Sa magkakapatid yata 3, siya ata pinakamatalino yata. Sa eskwelahan, edad niyang, search niyo na lang, basta may interview siya kay Chris Aquino yata time na yun Talaga inihaya kung gaano katalino itong si Pia. Kaya hindi kayo lulusot kay Pia para sa akin Maitang ulo siguro ito ngayon, 'di ba? Sa nangyayari kasing diyan sa Senado, 'di ba? Kasi harap-harapan ba naman? Sino ba hindi mag-iitang ulo? Harap-harapan ba naman? Niloloko na tayo ng mga 'to 'di ba?
Harap-harapan eh. Suspend because what Her Honor is saying is not written in the bill. So I don't know if We Her may Honor suspend, would Mr. President, like but- me to approach Wala sa bilyang sinasabi mo kasi. and try to explain because I understand what Her Honor is trying to say. What I'm saying is it's not written in the bill. Mr. You President, can we ask may your suspend. staff because it's not written in the bill. We may suspend, Mr. President, but it is actually written in the bill, and I was Kindly read quoting it. the gentle lady Kindly read it when I into the responded to her record. question. Then read it into the record because yung binanggit niyong 5 items, nandyan nakasulat yan. But line 27, section 2, line 27 says, the promissory note shall be secured by any or a combination of the following. Yun nga kung binanggit niyo, nandyan yan. But it says a promissory note will be secured. My question was, paano mabubuhay ang mga ospital kung wala ng promissory note? Hindi nyo pwedeng ibato ito kasi ito sabi the promissory note will be secured by the following. Perhaps Your Honor would like to make an amendment that says that in lieu of the promissory note, kasi yun ho ang sinasabi ninyo. Ang sinasabi ko, hindi nga ho nakasulat. So would you like to propose? Because we are happy to study and support. But hindi nga ho nakasulat yun. Yun lang naman ang puntos ko. Hindi pwede kasi yung intention natin hindi klaro sa batas. Well, that's why I'm glad, Mr. President, that we are in the period of amendments because this representation is very open to propose amendments, including subject to style, to not just improve the content of the bill, pero klaruhin ang crystal clear kung ano po yung intent niya. So no problem with that, Mr. President. Yes, and that is what I'm doing by using Babaeng, the period of amendment tanda mo, babaeng Peter kahit kaya tano yan. Di ba? to make the Dito kayo bibilib sa magkapatid na to eh. Talagang, para talaga magkakasama sila. Tamo, iba yung magkakasama talaga sila kay Senator Marcoleta saka sila Pia Cayetano, sila Ayan Cayetano. Iba talaga may mga paninindigan sila eh. Ipaglalaban nila eh. Etong mga to, hindi. Kung ano lang sabay sa Agos, kung ano yung iuutos sa kanila na itutuga sa iaano sa kanila ng amo nila, 'di ba? Yan sinasabi ni Senator Marcoleta, mga kaibigan. Ano sinabi ni Senator Marcoleta at nila Senator Cayetano? Ngayon lang nagkaroon ng Senate President yung nakaraan na hindi didikta ng Malacanang. O ngayon sasabihin mo, hindi kayo didikta ng Malacanang. Siyempre, may aamin ba naman sa inyo? Meron ba naman aamin sa inyo didiktahan kayo ng Malacanang? Siyempre, wala. Pero nakikita namin, naramdaman namin at nakikita ang dalawang mata namin. Di ba? Na talagang hindi para kayo mga puppet diyan. Hindi kayo makapagdesisyon na natatakot kayo. Di ba? Kasi pag lumaban, makukulong, mapaplander. At tulad ni Senator Marcoleta ngayon, hindi alam kung ipakukulong na o hindi. Kaya dito, talagang makikita mo, ano ibig sabihin ito? Makikita mo yung pinagkaiba ng minority sa majority. Ang minority ngayon, sila Cayetano na eh. Makikita mo talaga may laman ng utak nila. Kaysa sa mga to, imbis na may laman ng utak nila, nakikisabay sang-ayon doon sa utos ng taas. Kaya nawawala sila sa kanilang mga talino. Imbis na yung talino nila magamit sa sarili nila, magamit yung sariling talino nila, hindi. Natatakot sila magsalita, natatakot sila kumilos, natatakot sila dumiskarte kasi nga, may nasusunod sa kanila. Yan ang hirap sa kanila kung may nasusunod. Dapat ang sundin nyo yung kaalaman nyo, yung talino nyo. Katulad ni Senator Marcoleta, di ba? Hindi kaya diktahan kung sino man dyan sa inyo. Di ba? Hindi nagpapadikta sa sa Malacanang. Di ba? Kahit palalo si Cayetano. Di ba? Kaya litaw na litaw yung kaptura, makikita mo Tingnan yung mga kaptura ng mga to. Di ba? Trabaho nila, work. Si Villanueva, hindi makarap sa camera, tinutukan ng camera. Sir, ano ba masasabi niya? Ba't kayo lumipat? Hindi tayo work. Hindi makalingon yung mata niya hindi makalingon Bakit? Ba't di ka makalingon? Kasi nahihiya ka. Di ba? Nakakahiya. Ayaw mo dapuan ka ng langaw. Di ba? Ganoon talaga yung pag ang ulam, tinatakpan, kaya parang di dapuan ng langaw. appellations, I am making it known to the sponsor that what she is saying is not in the bill. So I believe if yun po ang intention ng sponsor, then kayo po ang isulat niyo po yun kasi kayo ang nagsabing yun yung gusto niyong gawin Di kayo po ang magsulat nun and we will be happy to review it kasi hindi ko po amendment yun. Ako yung nagtatanong kung ano ang gagawin ng ospital kung wala siyang promissory note. So sabi niyo ito. So tinatanong ko saan nakasulat yun? Saan nakasulat yun? Index card. No problem, Mr. President. We can improve this in this
very period of amendments. Thank you. Tapos balikan ho natin yung expenses, no? I can suspend and Her Honor can look at her numbers because I will also be presenting numbers. Her Honor also mentioned 50K to 1 million per patient. So, Baba. Baba. does Her Honor in 50K yung pinakamababa. alam nyo, nakakagulat, no? Mababalita mo sa Pilipinas, mali-malitang hinahakot ng mga politiko. Samantalang yung bonus nila para sa ospital, yung pagpapa-hospital, hindi mo makikitaan ng pagmamalasakit, pagmamahal eh. Neto lang bago ko makalimutan. Ako sasama sana sa ospital. Sana gumawa kayo ng paraan na yung mga dialysis, libre na, wala nang babayaran. Tapos yung mga manluban sakit na kailangan talaga, maintenance na, libre nyo na yun. Diba? Lalo na may mga sakit na cancer, libre na yun. Minsan namamatay ang pasyente, hindi doon sa sakit niya. Doon sa gastos. Diba? Doon. Yun. Tapos mababalitaan mo ang Pilipinas, akala mo ganda. Okay sana yung ginagawa nila eh. Kasi mababalitaan mo, puro kinukurakot lang. Tapos walang aamin pa. Wala pang aamin. Diba? Ibig sabihin, ba't nalagay ang Pilipinas sa pangatlong pinakakurap sa buong mundo? Pangatlo, hindi ko alam. Pangalawa, pangatlo, pang-apat. Ba't nalagay? Tapos walang aamin. Diba? Sa kakasama ng loob, diba? Sana unahin nyo na lang yung mga yung tungkol dyan. Alam mo, isang matalino lang eh, na magkaisa dyan eh, kaso ayaw eh. Katulad ng kay Senator Dante Marcoleta, yung kuryente niya, yung 2K. Tamo ginagawa ng iba, puro 2K, pangako ka si Mr. 2K. Makikita mo talaga pag walang alam eh. Nakikibalita lang, nakikichismis lang eh. Pag sino man lahat na makita nyo, tumatawag kay Senator Marcoleta na Mr. 2K, isa lang ibig sabihin wala siyang kaalam-alam. Di ba? Hindi ganun kadali yun. Na pag namangako siya, ipatutupad niya kagad yun. Isa sa batas yun, pagdidibatihan pa yun. Di ba? At hindi nilalakad niya si Senator Marcoleta lang nagpo-pursue niyan. Dapat niya pitutulungan. Kaso ayaw nila. Anong gusto si Senator Marcoleta? Yung ayuda ilagay doon sa kuryente. Para ano yung 2K pababa lahat. Kaso ayaw baka pumogi niya naman si Senator Marcoleta pag ginawa yon. At pag ginawa yung baka maging Vice President si Marcoleta, ni Sara, at yun na, yari na. Kaya hindi nila papabrown yung 2K kahit maganda naman para sa sambayan ng Pilipino. Nagets nyo? and 2? Kasi yun yung unang binanggit nyo. So, does Her Honor intend to come up with a number based on those that range of expense that Her Honor mentioned? Kasi kailangan nga natin ng number because we have to find out where will we get this amount to support naman these private hospitals. Otherwise, this is a disaster because ang mangyayari, pipila lang sila sa Malacanang, magmamakaawa sila na wag ipasa to. Sayang naman yung effort natin dahil we all have the same intention. Pagandahin yung health system natin. Wag ma-detain ang mga tao, masuportahan ng mga indigents, but we have to know our numbers before we make this kind of amendments. And one more on that Napakaganda that section, so maybe we can take a break so we can work on this section. Before we go on to the one more point of the gentle lady, Mr. President, definitely this is not going to turn out to be a disaster. The whole point of the bill, as the gentle lady herself has said, is to amend and update the original law. And that is why we are in the period of amendment to further. Yan, nakikita mo siya pag nagbabasa siya, okay siya. Pero pag nagsasalita siya sa ibang media, makikita mo parang pilit Napansin niyo yun? Napansin niyo yun? Ma'am, kung gusto mo manalo ma'am sa mataas na posisyon ma'am, magpakatotoo po kayo. Yun lang po yun ma'am. Yung totoo lang po kayo. Kaso mahirap gawin yun. Mahirap gawin yun kung magpapakatotoo ka. Kung talagang likas na sa'yo, hindi magpakatotoo. Hindi ko sinabi ikaw yun Improve it, Mr. President. The only reason I use the word disaster, Mr. President, because time and again, the small private hospitals have practically kneel down in front of us, begging us for support. Tama. So pag pinasa natin to, hindi dahil sa hindi natin kinonsider yung burden sa kanila, then disaster yun para sa kanila. At kung disaster yun para sa kanila, disaster yun sa healthcare system natin because we are partners. Yun lang naman lang sa akin. We are partners, public and private. May mga lugar, and again, the Senate President is listening intently. Thank you because alam nyo din to. There are areas where there are no public hospitals. So, private hospital yung inaasahan mo doon. Okay. Tapos,
kung yung mga indigent patients, sabi natin, magpapasa tayo, wala nang promissory note. At again, forgive me kung hindi ko lang naiintindihan. Kaya nga sabi ko, please feel free to point it Tama. out and educate me kung saan dyan nakalagay. Ano ba yung in lieu of the promissory note na matatanggap ng ospital? Kasi kung wala, mababaon sila sa utang, magsasara sila. And that threat has happened many times. Alam ni Senate President yan. Okay. Diyan natapos na po sila ngayon, no? Sana dito maging matalino po, no? Kitang-kita niyo po sa kanila, no, na talagang na kung sino litaw yung matalino o hindi. Pasensya na. Makikita mo sa pananalita, doon sa kanyang kinikilos, sa ipapatupad na batas, sa gustong mangyari. Makikita mo talaga hindi pang sarili. 'Di ba? Talaga maano mo, hindi kasi sino bang senador yung isa na pinklawan? Gusto yata maalmusal sa umaga. Kailangan magkaroon ng almusal sa umaga yung mga bata ba yun? Ang tindi ng ano niya, no? Tindi ng ano niya, no? 'Di ba? Dapat yung okay naman yun, pero dapat yung kapaki-pakinabang, 'di ba? Katulad dito sa ospital, sana sa ospital, ang dapat niya sa ibang bansa, alam ko hindi ko kung pagkakamali ko, hindi ko alam kung saan bansa 'yon. Pero hindi ko alam kung meron ba talaga noon. Pero may mga na-research ako na libreng hospital, 'di ba? Libre na. Isipin mo 'yun. Kasi ang tao ngayon palakasan system 'di ba? Sa ospital, lalapit ka kay konselor, magmamakaawa, luluhod ka sa konselor, luluhod ka kay mayor, 'di ba? Malakas lang sila, makakakuha ka ng benepisyo pag mag-eleksyon. Pero pag wala, huyo ka. Bigyan ka 500, sumbatan ka pa, 'di ba? Ganyan yung mga yan, gusto magpa-Diyos sa'yo. Gusto Diyosin mo sila, 'di ba? Tama na yung ganyan, 'di ba? Bakit magkakasabot ba pati mga congressman hanggang sa pinakataas, magkakasabot ba? Ayaw yung bigyan ng maganda, ayaw yung ipasa yung isang bill, 'di ba? Yan nakakatampo 'di ba? Katulad na lang kay 'di ba? Sabi ko kay Senator Marcoleta, yung bill na yan, ba't di mapasa-pasa sa kuryente? 'Di ba? Marami ngayon na nasa mahihirap, nasa squatter area o ganyan, kumukonsumo ng 2,000 pababa. Sana malibre na 'yon. Ang laking bagay sa mga mahihirap 'yon sa pagpapaaral ng kanilang anak. Kaso ayaw 'di ba? Baka nga nang pumugi si Senator Marcoleta sa kanila 'di ba? O ngayon, bago tayo magtapos, dito po ay ang Senado ngayon ay tahimik na. Pero nagkaroon ng konting debate at itong debate na to hindi maintindihan ng iba. Ang debate na to hindi to away. Ito ay pwedeng suplakan pero hindi to away. Dito lumalabas yung katotohanan na pag-uusapan. Walang pinagkaiba yan dito sa isang nanay at magulang, nag-uusap yung anak, na pinapangitan yung anak, nagtatalo sila, hindi para mag-aaway, kundi para pag-usapan yung mga dapat gawin. 'Di ba? Parang meeting lang yan Nagme-meeting kayo diyan na discussion kayo, pero lumilitaw yung katotohanan ano dapat gawin. Ay hindi yung iba Ay hindi si Marcobeta, senador, pumasok pa para makipagtalo, agrumento kay Senator Lacson. Hindi ganoon ang pag-agusga. Yan, alam mo napakasimpleng bagay, hindi nila magets Lalo pa kaya panghihimasukan mo yung flood control issue. Nakakatawa, 'di ba? Sabihin nila sa flood control issue na yung bakit anya mag-iimbestiga? O tanong ko sa iyo, 1 trilyon di mo imbestigahan? 'Di ba? O tanong ko sa inyo, 1 trilyon di mo imbestigahan? O ngayon official na, Senate President na si Gatchalian at Vice Chairman si Lacson at si Kiko Blue Ribbon na. O kailan niyo sisimulan ng investigasyon? Trabaho na naman. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang pinaka-importante sa lahat, tandaan nyo masugpo natin itong kuwaan ng malaking pera. Dahil kapag hindi ito nasugpo sa panahon natin, sa pagpasok ng panibagong administrasyon, hindi natin alam kung gaano sila katakaw ulit o kung hindi natin alam kung gaano katakaw yung mga nasa paligid niya. Wala akong tinutukoy dyan, mapasara man yan o mapasino man takbong presidente, habang ang patuloy ang hindi matsugpo ito. Walang pinagkaiba yan doon sa na halimbawa, nagnakaw yung isang tao, hindi mo kinulong, mamimiyasa siya, ay ganun pala, pag nagnakaw ako, hindi ako makukulong, hindi ulitin ko ulit. Walang takot ngayon pa lang, dapat maparusahan na. Para sa susunod na henerasyon, lahat ng ginhawa, makakamit ng sambayan ng Pilipino. Hindi ho ba? Okay, maraming salamat po sa inyo. Dito po tayo ay tatapos na. Ito ay napuno ko naman kayo ng bagong kaalaman at bagong karunungan. Isang komentaryong punong-puno ng matututunan. No?
At higit sa lahat, isang talakayan na makabuluhan, no? Usapang masustansya dito lagi, no? Hindi naman tayo tulad ng ng iba nang aasar lang. 'Di ba? Yung iba nang aasar lang, iniiba yung pangalan para mang-asar lang. Tapos ang naratibo nila, bakbakan yung bumabakbak sa amo nila. Halimbawa, binakbakan yung amo nila, babakbakan din nila yung amo nila. Hindi ganoon. Hindi nangingibabaw ang katotohanan. Kaya yung mga nanonood sa kanila, galit ang napiipon. Tama? Galit sa dibdib ang naiipon. Kasi wala natututunang reaksyon eh. Wala natututunang sa ano niya doon sa yung talumpati niya, kumbaga sa pangangaral niya eh. Wala natututunan eh. Kundi galit, nagtatanim ng galit. 'Di ba? Itanim sa kanila yung galit sa mga Pilipino. Galitin ng Pilipino. Dapat hindi. Huwag mong gagawin ang Pilipino. Dapat ituro mo yung totoong katwiran. Hindi lang sa flood control issue, maging sa nangyayari ngayon na nakakalito, hindi mo na alam kung sino-sino nag-aaway-away. Kaya ako, pinapaunawa ko sa inyo. 'Di ba? Ang kakampiyan natin, yung natural, yung tama. Okay, hanggang dito lang po. Ingat lagi kayo. Senator Pia Cayetano at sa mga minority, mabuhay lahat kayo. Paalam po sa inyong lahat.